nandito ko ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Series. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede nyo i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende kung saan kayo nanonood. Don't forget to like, subscribe, and comment. And, of course, tap the notification bell for more updates. I'm posting today kasi ang tagal-tagal kong hindi nakakapag-post update. My mom was admitted to the hospital last week. That's why I wasn't able to post anything for 2 weeks now. I had to take care of her. Meron pa akong prior commitment ng mga Thursday, Friday, Saturday. That's why I wasn't able to post. I am planning to do a live stream maybe on Saturday here on YouTube. My very first live stream siguro bilang pang Ghost Month special na lang. Kukwentuhan ko kayo live. Eto na. Nangyari ito noong 2022. Galing ako sa school noon at gabi na akong nakauwi dahil marami kaming ginagawa sa school nung araw na yon. Madalas naman na sinasabi sa amin na lagi naming kamustihin ng lolo namin kasi nga medyo may edad na. Sa pagkakatanda ko, mga 90 plus na rin siya at medyo makakalimutin na rin. Pag-uwi ko sa bahay ay bungad sa akin ng mama ko kung pumunta raw ba ako kay lolo. Ang sagot ko ay hindi, pero pumunta pa rin ako pagkatapos ko makapagpalit ng damit. Nang makapunta ako sa bahay nila lolo, diretso na ako sa kwarto nila dahil bedridden na siya. Hirap na ring maglakad dahil na rin sa sakit niya sa likod at hirap na rin siyang dumumi. Si lolo kasi matagal na niya talagang sakit, yung hirap sa pagdumi. Ultimo, nagpapadala pa siya sa ospital para lang makadumi siya. Pagdating ko sa kwarto, nandoon si lola at tita ko, katabi ni lolo. Nakahawak si tita sa kamay habang si lola ay hinihimas ang tiyan ng lolo ko. Sabi ko na lang sa sarili ko na nahihirapan na naman si Lolo Jumebs. Umalis si Lola saglit at kukuha ng tubig. Bale, ako ang pumalit kay Lola. Ako naghilot ng tiyan ni Lolo. Tapos maya-maya ay nakarumi na siya. Nakahinga na ng maluwag si Lolo at kinamusta ko siya pero puro ungol na lang ang kanyang sagot. Pagbalik ni Lola, pinauwi na ako dahil lilinisan na raw nila tita si lolo at baka mabahuan daw ako. Pag-uwi ko, kumain ako, nagpahinga at natulog na rin. Habang natutulog ako, natapakan ng mama ko ang braso ko. May inis na sana ako dahil hindi man lang nagsorry dahil sobrang sakit. Pero imbes na magalit ako, nagulat ako sa ibinalita ng mama ko. Patay na ang lolo mo. Nagmamadali siyang kumuha ng damit ng papa ko kaya pala natapakan niya ako. Pati ako ay nagmadaling pumunta sa bahay nila. Paulit-ulit tumatakbo sa isip ko na kasama ko pa siya kanina at nakausap ko pa. Tinulungan ko pa nga siya kanina. Pagdating ko sa bahay nila lola ay mabigat na aura na agad ang tumambad dahil nga sa nangyari. Ikinuwento ng lola ko kung paano nangyari at ang sabi niya, nung natutulog na sila, nahipo ni lola ang braso ni lolo na sobrang init daw. Kaya dali-dali, kumuha sila ng basang bimpo para bumaba ang temperature niya. Pero yun na talaga ang mga sign kapag namamaalam na ang isang tao. Nakaburol na ang lolo ko, 2 days na ang nakalipas. Habang natutulog ako, nanaginip akong nakasama ko ulit siya. Same scenario na nasa kwarto kami at hawak-hawak ko ang kanyang kamay. Sa panaginip ko, kaming dalawa lang ng lolo ko ang nasa kwarto. Tinanong niya kung gusto ko raw bang malaman kung paano siya namatay. Di ko alam kung paanong di ako nagising sa sinabi niya na yon, pero sabi ko sa kanya sige, ikwento niya kung paano siya namatay. Una raw ay sobrang nag-init ang kanyang katawan mula ulo hanggang paa. Pangalawa ay unti-unting nagbabagal ang tibok ng puso hanggang sa mawalan na lang ng pulso. Ganoon daw. Nagising ako nang may luha sa aking mga mata. Ikinuwento ko kay Lola kasama ang mga pinsan ko about sa napanaganipan ko. Nakripihan daw sila bakit daw ikinuwento ni Lolo sa akin yon. Yun ang hindi ko rin alam. Kinabukasan, libing na ng lolo ko. After niyang malibing, nagmerienda kami sa bahay at nagpahinga. Ako ay umuwi at sa bahay ako natulog. Habang natutulog ako, nanaginip na naman ako. Kaming dalawa ulit ni Lolo. Nakaupo sa bench, parehas kaming nakaputi, at walang nagsalita sa aming dalawa.
Paggising ko ay parang nakaramdam ako ng ihip ng hangin na para bang hinaplos ako. Pumunta ako sa lola ko at binanggit ko yung panaginip. Ang sabi niya sa akin ay baka nagpapasalamat lang siya sa akin dahil tinulungan ko siya. At doon na po nagtatapos ang una nating kwento. Hala. Honestly, kaya nga kinuwento ko to. I want a variety of stories to be sent sa akin. Yung mga ganito, yung hindi lang puro katatakutan. Pero ang hindi ko magets, bakit shinare ng lolo mo kung paano siya namatay? Tinatakot ka ba niya? Naalala ko nung bata ako, hindi ko kasi naabutan yung lolo ko. That was around 1995 nung namatay siya. Pinanganak ako 1999. Pero for some weird reason, alam ko yung mukha ng lolo ko. Despite me not being able to see his photos pa noon. It turns out, when I was younger, I don't even remember anything. I don't remember a single thing about this, pero kinuwento lang nila sa akin. Nung bata daw ako, nagpakita sa akin ng lolo ko. Dinala ko pa siya sa favorite place niya sa bahay namin, which is yung living room. Sabi nung kasambahay namin tsaka yung mga kapatid ko, mag-bless ka sa kanya, ganun. Tapos bigla nagmano daw ako. At tinatawag ko pa siyang Lolo Dinosaur. Ewan ko din bakit Lolo Dinosaur. Pero yun nga. Sorry Lolo, na-offend ba kita? Pero siguro it was a way para ipakilala niyo yung sarili niya, ganun. Kasi medyo favorite ng lolo ko kasi yung nanay ko yata. Kaya nga siguro nagpakilala siya sa akin dahil nga hindi ko siya naabutan. Alam niyo, wala talaga akong maalala na nangyari yun. As in, takot na takot daw sila sa akin nun eh. Our next kwento, Room 302. Hello Ate Bebs, nakaugalian ko ng makinig sa spooky serye habang naglilinis ng bahay. Isa po akong nurse sa ibang bansa. Bigla akong napag-isipan na i-share ang isa sa mga unforgettable scary experiences ko while working. Medyo bago pa lang ako dun sa hospital na pinagtatrabahuan ko. Mga 3 years pa lang siyang operating, private hospital, at medyo may kamahalan. Ibig sabihin, hindi dinadagsa at hindi palaging full. Isang gabi tahimik ang ward namin. Nakaupo lang kami sa station at nagsusulat nang may biglang nag-ring ng call bell sa room 302. Nagtinginan kami ng mga kasama ko dahil alam namin na walang naka-admit sa 302. Sabi namin, baka may cleaner lang na naglilinis. Pero tumayo pa rin ako at pumasok sa kwarto para siguraduhin. Nasa dulo ng hallway ang kwarto, pero makikita pa rin namin kung may lalabas at papasok sa room na yon. Pagbukas ko ng pintuan, naka-off lahat ng ilaw at walang tao. Sinilip ko ang banyo. Wala ring tao. Hinayaan ko na lang. Iniisip ko na lang baka nag-malfunction lang yung call bell. Nagbalik ko sa station, tinanong ako ng mga kasama ko kung sino yung nasa kwarto. Sabi ko, walang tao at naka-off yung mga ilaw. Dinaan na lang nila sa biro at sabing baka lutang na kami dahil sa antok. Baka wala talagang nag-press ng call bell at para-pareho ng kaming guni-guni lang yun. Right after niyang sinabi yon ay nag-ring ulit. This time ay nagpasama na ako sa isang kasamahan ko dahil medyo spooked out na ako. Dalawa kaming pumunta at pagpasok namin, pareho pa rin. Off pa rin ang lahat at walang katao-tao. Kaya ang ginawa namin ay in-off muna namin yung switch ng call bell para di kami ma-disturb sa work. Bumalik kami ng station at medyo nagkatakutan na. Few minutes after, nag-ring ulit. Nung mga panahon na yon, sobrang takot na namin dahil tulog na ang karamihan at masyado ng tahimik ang lugar. For the 3rd time, sinilip po namin ang kwarto. 3 na kaming magkakasama. Pagpasok namin, ay sabog ang mga gamit sa kwarto. Nakabaliktad na yung mattress, yung sofa ay hindi na maayos, nakabukas ang ref, at yung bed ay nasa may pintuan na ng banyo. Natakot kami at dali-dali nang bumalik sa station. Nag-ring ulit yung call bell pero hindi na namin pinapansin. Tumigil lang ito noong 3 beses na namin binaliwala. Nireport namin yung incident sa head nurse pero wala rin siyang magawa dahil alam niyang hindi naman daw tao ang mga may kagagawan nun. Ang sinabi lang niya ay wag na lang ipagkukwento pa sa iba para hindi matakot ang ibang kasamahan namin sa trabaho. Nakakarinig kami ng mga kwento sa ibang mga cleaners na yung kwarto daw sa room 302 ay laging magulo kahit walang tao. Minsan daw habang naglilinis sila
patay sinde ang ilaw. Minsan pang araw, may nalinisan silang footprints na sobrang dumi at papunta daw sa may bintana yung direction ng footprints. Thankful po kami kahit papano dahil hindi naman ginugulo or sinasaktan ng mga entities ang mga pasyente namin. At as much as possible, hindi po namin iniiwan na mag-isa ang pasyente. Palagi naming ini-encourage na may watcher or relative na kasama ang pasyente. Kung wala talaga, sinisilip namin ang pasyente maya't maya as much as kaya namin. Yun lang po, Ate Bebs. At doon na po nagtatapos ang ating kwento. Bilang galing lang ako sa hospital a week ago dahil sa nanay ko. Buti na lang wala talaga ako na-experience na ganyan kasi sisigaw ako. Baka iiwanan ko yung nanay ko sa loob ng kwarto. Pero usually naman kasi sa mga hospitals, diba, frequent yung mga ganyang stories dahil nga doon namamatay yung mga tao. Another, insight. Galing akong Baguio 2 days ago. Siguro mga 2 a.m. in the morning, lumabas ako para kumuha ng tubig. Tapos naisip ko, lalabas na nga ako. Gusto ko sanang mag-ghost hunting. Ang pinakaharap ng hotel namin, teacher's camp. So nandun ako, ang tagal-tagal ko sa labas, naghahanap ako ng mumu. Pero ito yung mga tinake kong pictures. Diba, ang creepy. Creepy sila. Kasi wala na talagang katao-tao sa daan. Tapos ang daming fog. Para talaga ako nasa Silent Hill. Even nung pauwi kami, para ako nasa Silent Hill. Wala lang. Kaso unfortunately, wala akong mga na-spot na mga mumu. Gusto ko sana mag-ghost hunting. Next kwento. Hi, Ate Bebs. Ako si Carla. Bagong hire ako sa isang Catholic high school. First year ko palang magturo. Kaya super nag-a-adjust pa ako sa lahat. Mga co-teachers, students, pati na rin yung buong campus. Noong first week ko, nakahanap ako ng shortcut papunta sa grade 7 classrooms. Dadaan ka lang sa maliit na garden. Ang ganda doon, may mga orchids, maraming halaman, tapos may grotto pa ni Mama Mary. Ang tahimik doon at saka ang presko, parang ang sarap laging dumadaan. Pero may napansin ako, every time na dumadaan ako doon, lagi ako may nakakasalubong na madre. Very neat, nakaputi, laging nakangiti. Kaya syempre bilang respeto, bumabati ako. Good morning, sister. Humingiti siya at laging sumasagot sa akin ng good morning, iha. Minsan naman, kapag hapon, good afternoon po, sasagot din siya. Same smile, same soft voice. Normal lang yun kasi Catholic school nga diba? So expected na may mga madre. Pati nga yung principal namin, madre. Pero habang tumatagal, napapansin ko na parang ako lang ang nakakakita sa kanya. So one time, nagtanong ako casually sa mga co-teachers habang nagkakape kami sa faculty. Sino po yung madre na laging nakatambay sa garden, yung parang inaalagaan yung mga halaman? Tahimik sila. Yung isa tumawa at sabi, "Ha? Ano sinasabi mo? Baka multo yan ha." Yung mga nag-aalaga sa mga halaman dyan, usually mga maintenance. Nagkakatawanan na lang sila pero ako napapaisip. Kasi ilang beses ko na siyang nakakasalubong. Isang hapon, pinapunta ako sa principal's office para mag-submit ng mga papeles. Pagdating ko doon, sarado ang pinto. Wala daw si sister, nasa meeting pa. Pero ewan ko, habang nasa hallway ako, parang may weird na feeling na tinatawag ako papasok. Ang creepy kasi parang wala naman tao pero parang hinihila ako sa opisina. Nung bumukas yung pinto, pumasok ako. Tahimik. Amoy lumang kahoy tsaka papel. Tapos, napansin ko yung mga old photos ng mga dating principal na nakasabit sa dingding. Doon ko siya nakita. Yung mukha ng madre. Yung lagi ko nakakasalubong sa garden. May kakaibang feeling ako doon sa photo na yon pero hindi ko siya maisplika. Kaya nga, lumabas na muna ako ng office habang hinihintay ko si sister. Dumating si sister so inabot ko kagad yung papers. Kunwari chill lang ako. Pero sa loob-looban ko, iba talaga yung pakiramdam ko. Hindi ko talaga ma-explain. Bago ako lumabas, hindi ko napigilang magtanong. Sister, sino po siya? Habang tinuturo yung photo nung madre na nakikita ko sa garden. Napatingin siya. Si Sister Rose. Siya yung dating principal dito pero matagal na siyang namatay. Hindi niya natapos ang term niya kasi nagkaroon siya ng malubhang sakit.
Nanlamig ako. Tumingin si Sister diretso sa akin at seryoso niyang tinanong, "Bakit mo natanong? Lagi mo ba siya nakikita gumagala sa may garden?" "Hindi lang ikaw, may mga maintenance rin na mga nakakapansin." Hindi ako nakasagot, as in, natulala lang ako. Kinabukasan, duman ulit ako sa garden. At nandun pa rin siya. Nakaupo malapit sa orchids na parang may inaayos sa paso. Tumingin siya sa akin, ngumiti, at mahina niyang sinabi, "Ang gaganda ng mga orchids ko, di ba?" Ngumiti na lang ako pero dire-diretso na akong umalis. Hindi ko natiis, nagsabi na ako sa principal na what if ipabless na ang garden para naman makamove on na ang kaluluwa ni Sister Rose. Noong una, hesitant pa pero napa-oo rin naman. Kaya nagtawag na kami ng pare at pinagdasal si Sister Rose. Pagkatapos nun, di ko na siya nakita muli. Sa totoo lang, may awa ko na nararamdaman para sa kanya kasi siguro naging home niya rin yung eskwelahan na yon kaya hindi niya maiwan-iwan. Pero sana nakapagpahinga na ang kanyang kaluluwa. At doon na po nagtatapos ang kwento. Alam niyo, bakit pa yung mga kwento natin ngayon, imbes na matakot ako, bakit ako naaawa at nasasaktan? Pero naalala ko, yung principal din namin dati, mahilig sa mga halaman. Paisip ako. Hindi naman patay yung principal namin dati. Buhay na buhay siya. Alive and kicking. Maglalast kwento na ako for you guys. Ano ngayon ko kwento? Wala pa akong napipili. Pasensya, saglit lang ha. May gusto lang sana akong ibahagi. Isang kwento na hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa rin ang kilabot sa tuwing pumapasok sa isip ko ang mga nangyari. Hindi ko alam kung dalulu lang ba ako, dahil lang ba sa pagod, o kung anong klaseng nilalang yun. Pero ang alam ko sa sarili ko, totoo ang nangyari, maniwala man kayo o hindi. Tawagin niyo na lang ho akong sa pangalang Gigi. Nagsimula ang lahat noong 18 ako at nakuha ko ang una kong trabaho sa isang BPO sa Negros. Halos 2 taon akong magstay doon. Mahirap pagsabayin ang pag-aaral at trabaho kaya nitong April 2025, nag-resign na ako. May 2 station or building ang kumpanya, Station 1 at Station 2. Sa Station 2, ako unang na-assign para sa training namin na tumagal ng 6 na linggo. Sa station na ito, may sleeping quarters na parang isang bahay sa laki. Puno ng double deck na kama, doon ako natutulog para makatipid. Wala naman akong nararamdamang kakaiba noon. Ang routine ko lang ay pasok, tulog, tapos uwi. Hanggang sa lumipat na kami sa Station 1 pagkatapos ng training. Mas maliit doon at mas marami ang tao, kaya minsan kahit doon ng shift ko, bumabalik pa rin ako sa Station 2 para makatulog lang ng maayos. Mas maluwag kasi doon at laging may bakante. Isang gabi, bandang 10 PM, maaga akong pumasok kahit 1 AM pa ang shift ko. Kumuha ako ng numero sa baba. Pumasok na ako ng quarters at napunta ako sa gilid, sa sementadong bahagi na halos nakahiwalay sa iba. Naglagay ako ng earpods, nagpatugtog ng mga worship songs. Nagkumot na rin. Nakahiga ako ng patagilid, nakatalikod sa dingding. Habang unti-unti, lumalalim ang aking pagtulog. May biglang yumakap sa akin. Hindi ito biro. Ramdam ko talaga ang yakap niya. Nakakumot ako pero ang braso niya nasa loob ng kumot. Malaki at mabigat. At hindi lang yon. Pakiramdam ko'y may pinwesto pa siyang paa sa balakang ko na parang ginagamit ako bilang unan. Nagising na lang ako bigla. Literal na napabalikwas ako sa kama. Gusto ko nang umalis pero wala akong tulog. Kaya nagdasal ako. Pinilit kong balewalain ang nangyari. Pero mula noon, hindi na ako nakatulog ulit doon. Unti-unti na ako naniniwala sa kwento-kwento ng iba na may laman talaga ang quarters. Hanggang sa isang gabi, nag-text ang katrabaho ko sa akin. Nag-send siya ng litrato na nandun siya sa quarters sa taas ng deck siya natutulog. Una, akala ko simpleng litrato lang. Pero nang sinabi niya na titigan ko ng mabuti ang litrato, doon ako kinilabutan at napaisip na hindi lang pala isang nilalang ang nandoon. Marami sila, may bata, may babae, may lalaki, both stations. February 2025,
On and off ako sa trabaho nito dahil nag-aaral na rin ako. Nilipat ulit ako sa Station 2. Isang gabi, nag-swap ako ng schedule para mahaba ang tulog ko. Pero sumakit bigla ng matindi ang ngipin ko nung oras na yon na parang gusto ko talagang mag-absent. Sumakit yung rabbit tooth ba ang tawag dun? Grabe talaga yung ngilo. Pero pumasok pa rin ako at sa ayaw ko man natulog ulit ako sa sleeping quarters dahil halos wala akong tulog. Hanggang sa dumating ang oras na nagising na ako. Kasi time na ng shift ko so nag-ayos muna ako ng bag. Habang nagtatrabaho, lalong lumala ang sakit. Mag-early out sana ako kaso hindi ako pinayagan so ininda ko talaga ang sakit hanggang sa time na para umuwi. Pag uwi ko, sobrang sakit na at medyo namaga na ang panga ko. Akala ko dahil lang sa ngipin ko, hanggang sa namaga at ang nakakapagtaka, ang buong half ng face ko namamaga. Usually kasi, kapag namamaga ang ngipin, dun lang sa part na masakit, nagpa-check up na ako at binigyan ako ng gamot. Pero habang lumilipas ang araw, mas lumalala ang pamamaga ng mukha ko. Hanggang sa hindi na nakatiis si mama kasi parang hindi normal ang pamamaga ng mukha ko. Nagdesisyon siya na dalhin na ako sa isang serwano o albularyo. Ayoko sana pero alam mo yun, kapag hindi mo na kaya, susubukan mo na lahat kahit may part sa iyo na hindi ka naniniwala. Sabi ng serwano, may nagambala daw ako sa quarters. Sinampal daw ako na nagambala kaya namaga ito. Para mawala ang sumpa, may ipinagawa siya sa akin na ritual na gagawin ko raw sa loob ng 5 araw. Sinunod ko ito. Ayon sa utos niya, walang labis, walang kulang. Sabi niya, kung kaya ko raw at kung hindi na masyado namamaga ang right part ng mukha ko, bumalik ako sa quarters at humingi ng patawad. Pagkatapos ng 5 araw, nawala na ang pamamaga at bumalik na sa normal ang lahat. Dumating na rin ang araw na nag-resign na ako at hindi na nakabalik doon sa sleeping quarters para humingi ng tawad. Hindi ko alam kung anong tawag sa nangyari. Nakakatakot ba? Nakakakilabot? Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang iyon. At lalo akong nagtaka kung paano ko naistorbo ang isang bagay na hindi ko naman nakikita. Pero ang totoo, nang naranasan ko ito, parang binuksan ang mata ko sa mga bagay na hindi nakikita. Pero ramdam na ramdam mo. Doon na po nagtatapos ang kwento natin na last. Nakakaloka din tong mga multo na to ha. Nakikitulog ka lang naman sa quarters, sasampalin ka pa. Di ba pwede mag-coexist tayo? Sorry kung nagagambala namin kayo ha. Kapag may bagong place kayo na pupuntahan na hindi kayo pamilyar o kaya first time nyo, I suggest na magtabi-tabi po na kayo. Pasensya na po, sorry po, wala namang mawawala be. Isa sa mangyari sa atin yung mga paganyan nila, no? Napaka-sensitive naman nila. Also, share ko, diba galing akong Baguio. Met up with a friend there. Sabi ko, alam mo ba, nagmumu hunting ako, ganyan. Wala akong nakita, ganon. Sabi nung friend ko, unang-una, ang dapat muna nating isolve, nakabukas ba yung third eye mo? Sabi niya. Sabi ko, hindi. Usually kasi daw, ang mga multo, ang mga ginagambala nila ay yung mga natatakot or yung threatened, ganon. Yung mga, o kaya mga hindi naniniwala. So, dapat daw ang ginawa ko. Nasa may teacher's camp dapat ako, naglalakad doon. Sasabihin ko, anong multo? Hindi naman ako naniniwala sa multo. O kaya sabihin ko, hala, natatakot ako. Baka may makita akong mumu dito. Baka daw mas lumapit daw sila sa akin kung ganon. Hindi kasi nga ako matatakotin, diba? See you guys sa next upload. Ito na yung pambawi ko sa inyo. I love you. Bye-bye.